Tunghayan po natin ang bagong story ni Martha Cecilia, Mananatili Kang Akin. Story po ito ni Janice at Rolf. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa channel na to para po sa mga marami pang kwentong kaiibigan po nating lahat at kakikiligan. Chapter 1. Nakakunot ang noong niyuko ni Janice ang pagkain ng anak. Ang walang kamatayang spaghetti, breaded chicken at french fries ng McDonald's. They were her son's favorite. Pero sa pagkakataong iyon ay halos hindi nito nagalaw ang pagkain. May umagaw ng atensyon nito. Sinundan niya ang tingin ng tinititigan nito. Sa ikatlong mesa mula sa kanila ay may dalawang batang lalaking halos kasing edad ng anak. Ang mas maliit at marahil ay 6 na taong gulang naman ang mas matanda. Humagikgik ng tawa ang bunso habang nilalaro ang french fries at isinusubong pilit sa ama na nakatawa sa pagitan ng pagsaway sa anak. Janice sighed. Humigit kumulang ay nahuhulaan na niya kung ano ang nasa isip at damdamin ng anak. At hindi pa man lang niya na ilalabas lahat ang hininga ay bumaling na ito sa kanya. I wish Daddy were here. Malungkot na sabi ng mag-4 na taong gulang na bata. Dinampot ang french fries at idinotdot sa mayonnaise. Muling naglabas ng malalim na hininga si Janice. Sinikap ng ngumiti. Oh, he'd be here soon. R.J. Grimace. Lalong pinakadot-dot ang fries sa mayonnaise hanggang sa manlupay pa iyon. You always say that. I know Daddy's not coming home anymore. Your father won't miss your birthday, RJ. Masiglang sabi niya. Bagamat sa kaloob-looban ay hindi niya matiyak kung dapat niyang ikatuwa na magbabakasyon si Rolf mula sa trabaho nito sa Bahrain bilang chef engineer. Ni hindi nagbago ng ang anyo ng bata. Binalingan ang styrofoam ng spaghetti at iyon naman ang pinaglaruan. He won't come. Nakatitiyak nitong sagot. Hindi siya dumating noong mga nakaraang birthdays ko. Besides, more than 1 month pa bago ang birthday ko. Ang higbing nasa tinig nito at ang pananaghili sa mga mata nito habang nakatitig sa dalawang bata ay pumigas sa puso ni Janice. Your daddy cares, RJ. Hindi ba tuwing birthday mo ay may tinatanggap kang regalo mula sa kanya? Hindi nito pinansin ang sinabi niya. Ang mga message ba sa internet ay galing talaga kay Daddy, Mom? The question surprised Janice. What made you doubt that? Tumaas bumaba ang munting mga balikat. Tinutukso na nga ako ng mga playmate ko sa school. Wala naman daw akong daddy. Pretend daddy lang daw. Baka si lolo at lola lang ang nabibigay ng gifts sa akin tuwing birthday ko. Itinuwid niya ang sarili. You know that's not true, RJ. Nagkikita kayo ni Daddy sa webcam. Nagkibit ng mga balikat ang bata. It could be like the ones in the movies, daya lang. And he looks like an Arab. Muntik na siyang matawa sa huling sinabi nito. That's ridiculous. Besides, your father's coming home this year. I've heard that many times before. Mahinang sabi nito. Nasa tinig ang resignation. Ipinagpatuloy ang paglalaro sa pagkain. Darating ang daddy sa birthday mo, promise. Kumunot ang munting noo at tumingala sa kanya. Hindi niya kailanman inusal ang salitang promise dito kung hindi rin lang niya kayang tuparin. Alam ni RJ iyon. Unti-unting umaliwalas ang mukha nito. Are you sure, Mommy? Tumango siya. Sinikap, ngumiti. So now, eat your meal, sayang iyan. May siglang binalingan ni RJ ang pagkain. Sana'y birthday ko na bukas para nandito na si Daddy.
Nasisiyahang ngumiti ito at dinla sa bibig ang fried chicken. Napasandal sa upuan si Janice. Nakahinga siya ng maluwag. For now, napanatag si RJ. It wasn't an empty promise though. Sa nakalipas na 3 taon at kalahati ay hindi umuwi ng Pilipinas si Rolf. Natitiyak din niyang hindi ito uwi sa taong ito, kaya naman itong nakaraang linggong sinulatan niya ito sa pamamagitan ng internet ay nakiusap siyang sana'y magbakasyon naman ito sa birthday ni RJ. Nangako itong darating. Hindi niya alam kung matutuwa siya roon o mag-aalala. But she was left without any choice. RJ wanted his father. 3 taon at kalahati nasa Bahrain si Rolf at hindi pa ito nagbakasyon kahit minsan. Umalis ang asawa 2 buwan matapos silang ikasal upang magtrabaho sa ibang bansa sa halip na pangasiwaan ang negosyo ng pamilya. Alam niya kung bakit ginawa ni Rolf iyon, upang iwasan siya. Nang mga panahong iyon ay pinagpapasalamat niya iyon. It was a convenient escape for her. Pero hindi nitong lumalaki na si RJ. Naghahanap na ito ng ama. Ang labis na pagtingin ng mga biyenan niya sa anak ay hindi kayang sapatan ang pangangailangan at paghahanap ng bata sa ama nito. Katunayan, kahit ang mga biyenan ay nauubusan na ng maidadahilan sa bata. Kahit ang mga ito hindi mahikayat si Rolf na umuwi nitong nakalipas na 3 taon mahigit. Alam niyang siya ang sinisisi ng biyenang babae sa pag-alis ni Rolf papuntang ibang bansa. Kung maari lang siyang paalisin nito at iwanan sa mga ito ang apo, ay ginawa na ni Mrs. Cordelia Harlego. Isa marahil kumbiyente kung iiwan niya si RJ sa mga biyenan at umalis na lang. Dapat ay iyon ang ginawa niya una pa lang. Dapat ay pinagkaloob na lang niya sa mga Harlego ang sanggol. Pero nanaig ang takot at insekuridad sa kanya. She was barely 21 and haven't even finished her college when Rolf married her. Ang ama niya ay namatay nang nasa 2 taon siya sa kolehiyo. Ang mama niya na isang public school teacher at ang nakatatandang kapatid si Sharon ang patuloy na nagbalikat sa kanyang pag-aaral. Isang malaking tulong sa kanilang mag-ina ang may kalakihang sweldo ni Sharon na empleyado sa isang kilalang travel agency. Subalit nang nasa huling taon na siya sa kolehiyo ay inatake sa puso ang kanyang ina na siyang sanhi ng pagkamatay nito. 4 months later, sumunod sa ina si Sharon. Grieving, confused, without any money, Janice had nowhere to go. It was a desperate measure. Hindi niya pinlano. Makalipas ang 3 buwan, mula nang ipanganak ang bata ay nagtungo siya sa mga Harlego. Muli siyang humugot ng malalim na hininga. That had been almost 4 years ago. Malaki na ang ipinagbago ng buhay niya. She was financially secured now. Bagaman hindi umuwi si Rolf ay nagpapadala ito ng salapi sa kanya bilang asawa. Salaping labis-labis kahit sa ilanmang luho niya. 2 years ago, tinapos niya ang pag-aaral ayon na rin sa suwestyon ng biyenan na lalaki. On her college graduation, tinanggap niya mula sa biyenang lalaki ang isang bagong Toyota Corolla. Dapat ay maligaya siya. Pero hindi iyon ang nararamdaman niya. May bahagi ng pagkatao niya ang tila may hinahanap. At alam niya kung anong iyon. Tumagos ang paningin niya sa clear window. Papalubog na ang araw. Naagaw ang atensyon niya ng 2 magkasintahang nakatayo sa labas ng burger chain at magkahawak kamay. Nasa mga mata ng 2 ang pag-ibig at romansa habang nag-usap at nagtititigan sa isa't isa. Iyon ang kulang sa buhay niya. Muli hindi niya maiwasang makadama ng lungkot. She would be 25 in a couple of months' time. Hindi pa nangyaring hindi siya nakatawag ng pansin sa tuwing naglalakad siya sa pampublikong mga lugar. Maganda siya. Mistisahin, ang buhok niya itim na itim at lampas balikat. There was a classic lift to her cheekbones and nose, and a warm, sensuous mouth.
Totoong maganda siya at hindi miminsang may mga nagmumungkahing sumali siya sa mga beauty contest sa eskwela at sa lugar nila noong kadalagahan niya, na pawang hindi niya pinatulan. Pero wala na ang dating Janice. Ang impluensya at halimbawa ng kanyang biyanang babae ay nagpabura sa dating schoolgirl image niya, and it was replaced with a poised and sophisticated young woman. Isa lang ang naiwan sa kanya. Iyon ay ang lihim na galit niya kay Ralph. Iyon ay ang lihim na galit niya kay Ralph Harlego, the man whose name she bore. Ang tanging nagpapatagal lang sa pagsasama nila ay dahil kay RJ. RJ belonged to her and could never be taken away. Hanggang nananatili siyang kasal kay Rolf. Ang pag-iisip niya ay pinutol ng tinig ni RJ. Could we send Dad a message tonight, Mom? Nagpadala ka lang ng sulat sa daddy mo noong isang araw, RJ. RJ pouted. Sasabihin kong anniversary ni na lolo at lola next week para mas mapadali ang uwi niya. Oh, napasandal siya sa upuan. Sa isang linggo'y ika-35 anibersaryo ng mga biyanan niya. Natitiyak niyang hindi darating si Rolf. Dahil kung darating ito ay nabanggit na nito sa kanya sa palitan nila ng usapan sa internet. But he promised to come home on RJ's birthday. Please, darling. Huwag nating madaliin si Daddy sa pag-uwi kung hindi pa talaga due ang bakasyon niya. Tiyak na hindi siya papayagan ng boss niya. Mahalaga ang trabaho ng Daddy mo sa kumpanya niya, RJ. Hindi ba mahalaga rin naman sina Lola at Lolo dahil anniversary nila? Of course, but your grandparents understand that Dad is too busy. Hindi siya maaaring umuwi hanggat hindi natatapos ang kontrata niya. Mahirap na boss ang mga Arabs, diba? RJ grimaced. I wish he didn't have to work with those Arabs, Mom. Sabi nga ni Lolo, dapat sa company na lang natin siya nagtrabaho, just like Mark's dad. Wala siyang may sagot doon. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ipinagpatuloy ni RJ ang matamlay na pagkain habang pasulyap-sulyap sa magamang nasa kabilang mesa. Napatitig siya sa anak. Habang lumalaki ito ay walang mag-isip na hindi ito isang Harlego. Kahawig ito ng biyanang lalaki. Nang araw na magtungo siya sa mansyon ng mga Harlego, ay gahibla lang ang pag-asa niyang kikilalanin ng mga ito ang bata. Subalit nakita niya ang biglang pagkislap ng mga mata ni Cordelia Harlego nang titigan nito ang sanggol. Ni hindi nito gustong bitiwan ng bata kahit nang magsimulang umiyak. She hadn't expected marriage. Ang motibo niya nang magtungo sa mga Harlego ay upang hingin ang suportang pinansyal para sa bata. Subalit agad na naakit si Cordelia sa sanggol. At nang matiyak ng mga itong hindi niya iiwan ang bata ay agad na inudyukan ni Mrs. Harlego si Rolf na pakasalan siya. Isang linggo makalipas ay kinasal sila ni Rolf sa isang simpleng civil wedding. 2 linggo pagkatapos ay muling pinabinyagan ni Mrs. Harlego ang sanggol nang malamang apelyido niya ang taglay nito, Martin. Madaling nagawa ng paraan, magkaroon muli ng panibagong birth certificate ang sanggol. Kay daling mangusap ng salapi. Ang sanggol ay pinangalanang Rafael Harlego, bilang sunod at alaala sa namayapang bunsong anak ng mga Harlego. 3 buwan makalipas ay umalis si Ralph patungong Bahrain. Let's go, Mommy. Muling pukaw ni RJ sa daloy ng isip niya. Isang simsim na sa soft drinks nito ang ginawa at saka patalong bumaba mula sa silya. Habang pauwi sa bahay ng mga biyanan, ay nakatulog sa kotse ang bata. Napagod marahil ito sa eskwelahan. Sa kagustuhan ni rin ng mga biyanan ay pinasok niya sa prep school ang anak. She smiled at her son lovingly. RJ was a smart kid. Matalino at nasa edad na maraming gustong malaman.
He was the joy of her grandparents. Sa retirement age ni Felipe Harlego, si RJ ay tila sinag ng liwanag. If only for that, sulit na ang kasinungalingang ginawa niya. Sa pagkakaalam niya, halos ikamatay ni Cordelia ang pagkawala ng bunsong anak na nang mamatay ay 27 taong gulang. Nakaahon ang matinding babae mula sa depression nang dumating sa buhay ng pamilya si RJ. Higit kailanman, ngayon niya natiyak na tama ang ginawa niyang pagdadala kay RJ sa ama nito. Bukod sa kasiyahang idinulot niyon sa dalawang matanda, ay hindi niya kayang isipin kung ano ang naging buhay nila kung hindi sa ginawa niya. Kung dahil sa material na kasaganaan tinatamasa nilang mag-iina ngayon, napakaliit na kabayaran ng usig ng budhi at sakripisyong ginawa niya. Ipinasok niya ng sasakyan sa paikot na driveway at inihinto sa mismong tapat ng entrada ng mansyon. Umikot siya sa passenger seat at tinanggal ang seatbelt na nakakabit kay RJ at akmang bubuhatin ito nang magising ang bata. The boy yawned. "We're home, sleepyhead." Nagmulat ito ng mga mata. Maliksing bumaba ng sasakyan. "Mom, that's Uncle Dave's car." Bulalas nito sabay turo sa garahe. Nilingon niya ang hinayon ng tingin ng anak. Kumislap ang mga mata niya pagkakita sa pamilyar na sasakyan na nakaparada sa covered garage ng mansyon at katabi ng Mercedes-Benz ng biyanang lalaki. "Oh yes, it is, sweetheart," aniya. Si Dave Sandoval ay ang acting CEO ng Harlego Equipment, isang trading firm ng mga heavy equipment na may sangay sa Japan. At dito naatang ang malaking pamamahala sa kumpanya mula nang umalis si Ralph patungong Bahrain. Humakbang silang mag-ina papasok sa loob ng mansyon. Janice smiled at the sound of Dave's rich voice. Kausap nito ang biyanan niyang lalaki. "Uncle Dave," patakbong bati ni RJ. Sinalubong ni Dave ang bata at binuhat pataas. The boy giggled. "Miss me, Pooh Bear?" "Uh-huh. Did you bring me the life-size Voltis 5 robot?" he asked excitedly. Dave laughed. "You bet. Pasahero ko ang robot mula pa sa bahay." Biglang nagpababa ang bata at excited na binalingan ang abuelo na nakatawa. "Tawagin mo ang driver, iho. Ipakuha mo ang robot at ipadala sa silid mo." "It's good to see you again, Dave," Janice said. Isang masuyong ngiti ang pinakawala ni Dave sa kanya. "Yeah, me too." "Akala ko'y naligaw na kayo ni RJ, Janice." Matabang na komento ni Mrs. Harlego na lumabas sa sala kasabay ang isang katulong na may hawak na tray ng juice para kay Dave. "Nagiya pa sa McDonald's si RJ, Mama," aniya sa malumanay na tinig. Si RJ ay agad na tinakbo ang abuela. "At nagpa-take out ako ng french fries sa inyo ni Lolo," wika ng bata. "Mami, naiwan natin sa kotse." "Oh, thank you, dear. Ipakukuha ko kay Lolita." Nilingan nito ang katulong at tinanguan. "Now give Lola a big hug." "At inuwian ako ni Uncle Dave ng malaking Voltis 5. Lolita, kunin mo rin sa car ni Uncle Dave." Pasulyap ng ngintian ni Janice si Dave bago iniwan niya ang mga ito at nagtungo sa kusina. "Ano ang menu natin ngayon, manang huling?" Tanong niya sa kusinera na abala sa paghahanda ng dining table. "Nagpapaluto ng lechong kawali ang senyora, ma'am. May ampalaya con carne at mushroom soup. Nagpahabol pa ng chicken afritada," sagot ng kusinera. Ang akma niyang pag-alok ng tulong ay napigil sa lalamunan niya sa pagpasok ni Mrs. Harlego sa kusina kasama si RJ. Inaantok na ang bata, Janice. Paano pa itong makakapaghapunan? "Busog naman si RJ, Mama." "Exactly." Isang buntong hininga ang pinakawala nito na nagbabadya ng disgusto. Hindi dapat hinahalina ng french fries ang hapunan ng bata. Hindi na niya sinagot iyon at natitiyak niyang hahaba lang ang usapan. Alam niya na tuwin ay
hinahanapan siya ng biyanan ng maipipintas pagdating sa pag-aasikaso sa anak. Mataktika nga lamang ang pamumuna nito. Natitiyak nang hindi siya ang gustong mapangasawa ng panganay nitong anak, subalit dahil kay RJ ay napipilitan itong pakitunguhan siya. Nang una siyang dumating sa mansyon ay kay RJ lamang nakatuon ang buong pansin nito. Ni hindi ito nagtanong kung saan sila nagkakilala ni Rolf o kung anong uri ng pamilya ang pinanggalingan niya. Hindi rin ito nagtatanong kung bakit wala man lamang siyang kamag-anak na ipinakilala. Walang mahalaga rito kundi ang apo. Niyuko niya ang anak. It's bedtime, honey. Sundan po natin ang pangalawang chapter ng pag-iibigan ni Janice at Rolf. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa akin channel para po sa mga susunod pang mga kwento. Nasa kalagitnaan na ng hapunan nang bumaba siya. Tumayo si Dave at hinilang isang upuan para sa kanya. She murmured her thanks along with her smile. I'm sorry, hindi agad nakatulog si RJ. Hinging paumanhin niya. Walang dapat ihingi ng paumanhin, iha. Ani Felipe Harlego. Isang nakakaunawang ngiti ang ibinigay sa kanya. Malaki ang pagkakaiba ng biyanang lalaki niya sa babae. Kung si Cordelia ay walang komento sa bigla niyang pagdating sa bahay ng mga Harlego, si Felipe ay naroon antimano ang pag-aalinlangan sa pagkatao niya. Nakita at naramdaman niya iyon. Agad itong nag-usisa tungkol sa kanya, sa pamilya niya. Gayunman, nang imungkahin ni Cordelia ng pakasalan siya ni Rolf, ay sandali lang ang pag-aatubili nito. Her father-in-law was open and honest. Naobserbahan nito kung paano siya nagbagong anyo. From unworldly young girl barely out of school to a sophisticated young lady. Unti-unti ay nagbago rin naman ang pakikitungo niya rito. It changed into respect and admiration. At kahit papaano ay napalapit siya ng bagya kay Felipe. Nararamdaman niya na may nalalaman ito sa sitwasyon nila ni Rolf, maliban sa lihim niya. The secret was hers alone. Nagsisimula na siyang kumain ng magsalita si Felipe. Bago ka bumabay na pag-usapan namin na magpa-party sa anibersaryo namin sa isang linggo, Janice. That's an excellent idea. She agreed cheerfully. Mula nang dumating ako rito ngayon lang kayo maghahanda sa anibersaryo ninyo ng mama. Tumango ang matanda kasabay ng buntong hininga. Tumingin sa asawang nagkibit ng mga balikat at nagpatuloy sa pagkain. Nang dumating kayong mag-ina rito, ay hindi pa natatagalan mula nang mamatay ang bunso naming anak matapos ang ilang buwang comatose. Napagpasyahan naming muling magkaroon ng kasiyahan sa bahay na ito. And what a better way to start it with but on your 35th anniversary, Mr. Harlego, ma'am, deklara ni Dave. Tinapunan ng tingin ang matandang babae. Tinanguan iyon ni Cordelia at nilinga si Janice. You can invite your friends, Janice. Perhaps I'd invite one or two of them. They weren't actually friends but acquaintances. Mga magulang din ng mga batang classmate ni RJ sa prep school. Malibang imbitahin siya ng mga itong dumalo sa isa sa birthday parties ng mga bata, wala na siyang masasabi pang okasyon dinadaluhan. Iyon na ang hangganang ng social life niya. Tutulungan ko kayo sa pagpaplano. Sabihan natin kay manang huling kung ano-ano ang mga ipapaluto, pahabol niya. Oh, magpapa-cater ako. That way, hindi tayo gaanong mahihirapan. It is said then, nasisiyahang wika ni Felipe at binalingan si Dave. Ikaw, Dave, kumusta na ang pakikipagkita mo kay Rolf? Marahang napahugot ng hininga si Janice. Nagkita kayo ni Rolf sa Japan?
Dinampot ni Dave ang linen napkin at nagpahid ng bibig. His smile was without humor. Pagkagaling ko sa Japan ay nagtuloy ako sa Bahrain, Janice. Hindi na niya makuhang magsalita pa uli. Itinuon niya ang pansin sa pagkain na biglay nawala ng lasa. Nasabi ba sa iyo ni Rolf na uuwi siya sa anibersaryo namin ng Papa Dave? Nagliwanag ang mukha ni Cordelia nang mag-angat ng mukha rito. Wala siyang sinabi, ma'am, sagot nito. Pero natitiyak kong alam niya ang anibersaryo ninyo sa 1 linggo. Anong malay natin at baka magbago ang isip niya at agahan ng pag-uwi. Nahawi ang pag-asam sa mukha ng matandang babae at nagbuntong hininga. Ang natitirang sandali sa pagkain ay ginugol ng 2 lalaki sa pag-uusap tungkol sa naging lakad ni Dave sa Japan branch ng Harligo Equipment. Hindi nagtagal pagkatapos ng hapunan ay nagpaalam na sa 2 matanda si Dave. Inihatid ito ni Janice sa labas. Bakit hindi mo binanggit sa akin nang huli tayong mag-usap na tutuloy ka sa Bahrain? Janice accused mildly. Sana'y naipadala ko sa iyo ang personal na sulat ni RJ para sa ama niya. Sandaling huminto sa paglalakad si Dave at tinitigan siya. It was a last-minute instruction from your father-in-law, Janice, sagot nito. Umiwas siya ng tingin. Darating ba siya sa birthday ni RJ? Hindi kami gaanong nagkausap. He was too busy. Pero hindi niya nakaligtaang banggitin na matatapos ang kontrata niya bago ang birthday ni RJ. 6 na buwan pa bago ang 4th birthday ni RJ, pero agad nang umahon ang kaba sa dibdib niya. Nahati siya sa pagitan ng pag-alala at pag-asam sa posibilidad na uuwi si Ralph 6 na buwan mula ngayon. Pag-alala dahil kontento na siya sa ganitong kaayusan ng pagsasama nila. Pag-asam para kay RJ. You look very lovely in that dress, Janice, Dave commented huskily, cutting off her thoughts. A half smile curved her lips. Thank you. Do you believe in love at first sight? Tanong nito na ikanagulat niya. No. Nagulat pa siya sa karahasan ng tono niya. Years ago, bago pa ipanganak si RJ, she had been taken by Rolf's charm at sinira nito ang ilusyon niya tungkol sa pag-ibig. No, I don't. Idinugtong niya sa mas banayad na tinig. Anyway, ako'y naniniwala roon, patuloy nito. Nung una kitang makita sa bahay na ito ay iyong mismo ang naramdaman ko sa iyo. I kept growing more curious about you. Ipinagtataka ko kung paano napanatili ng mga Harlego ang perpektong pagsasama niyo ni Rolf gayong hindi siya umuwi. I found myself growing jealous that you might have a lover on the side. I couldn't figure out until I realized that I wanted to be that man. Please, Dave, hindi ko gustong pag-usapan ang mga bagay na iyan. Baka may makarinig sa iyong sinasabi mo sa akin iyon. Yan. Dave opened his mouth to say something, pero agad niyang dinugtungan ang sinabi. Good night. Mag-ingat ka sa pagmamaneho. Naulinigan niya ang disappointment sa buntong hininga nito. Ilang saglit siyang tinitigan at pagkatapos ay pinagpatuloy ang paghakbang patungo sa kotse. Night, anito nang makasakay. I'll see you next week. Tumango siya. Nanatili siyang nakatayo roon hanggang sa makababa ng driveway ang sasakyan nito. Hindi naman siya manhid para hindi maramdaman ang mga pahaging ni Dave sa kanya tuwing nagtutungo ito sa mansyon. Subalit iyon ang unang pagkakataong diretsahan nitong sinabi ang nararamdaman. But Janice's old-fashioned morals wouldn't allow her to disregard the diamond wedding ring on her finger and her vows of fidelity regardless of the manner of the man she had given it to. Ang ganda mo naman ngayon, Mommy, papuri ni RJ. Nakatingala sa kanya habang inaayos niya ang sarili sa body-sized mirror. Why, thank you, honey.
Pero ngayon lang ba maganda si Mommy? Always. And I wish Daddy were here so he can see you. Napangiwi ang ngiti sa ngiti sa mga labi niya. Gumuhit sa isip ang anyo ni Rolf. Ang anyong natatandaan niya bago ito nagtungo sa brain. Tall, dark, broad-shouldered, and very attractive in a rugged way. Sa loob ng 2 buwang pagsasama nila, hindi niya ito nakitang nagsuot ng formal na damit. Rolf was always comfortable in denims and shirt and moccasins. Ayon dito'y mas madaling magtungo sa equipment yard ng kumpanya at pumanhik sa malalaking heavy equipment sa ganoong suot. Hindi tulad ni Rafael na hanggang sa magbinatay ako ang namimili ng mga isinusuot. Si Rolf ay may sariling pagpapasya sa mga bagay-bagay. Naging komento ni Cordelia nang sundan ng tingin si Rolf na pasakay sa kotse nito. Nakamaong na pantalon at puting long sleeve ito at dadalo sa board meeting ng kumpanya. At wala ring natatandaan si Janice nang nginitian siya ni Rolf magmula nang masilayan siya nitong nakaupo sa mahabang sofa sa ibaba at kausap ang papa nito habang si Cordelia ay karga ang sanggol. RJ was very wrong. Kung naroroon si Rolf sa sandaling iyon ay natitiyak niyang hindi siya nito tatapunan ng tingin. He hated her just as much as she hated him. Tumingin siyang muli sa salamin. Simple lang naman ang tabas ng damit niya. A body-hugging powder blue dress, sleeveless, squared neckline, and just a couple of inches below the knee. Simple subalit elegante at tamang-tama sa semi-formal na okasyon niyon. May I come down to the party, Mom, please? Pakausap ni RJ. She sighed. Naupo sa gilid ng kama at sinuklay ng mga daliri ang malambot na buhok ng anak. He smelled of lavender soap his yaya used in his bath. It's a grown-up party, RJ. You wouldn't like it. Nang makita niyang nagkalambong ang mukha ng anak, ay agad na dinugtungan ang sinabi. Oh, okay. Sabihin ko sa yaya Ana mo na panhikang ka ng tray ng cookies bago ka matulog. Biglang umaliwala sa mukha nito. And wine? He asked eagerly. Mark's mother lets him have a shot of wine every night. His mom said it's good for him. Janice rolled her eyes. Si Mark ay classmate nito sa prep school at natitiyak niyang eksaherado ang pagkakakwento niyon. Orange juice and no argument. He wrinkled his nose. Okay, but add some chocolate eclair, Mom. Sige na nga, but be sure to brush your teeth afterwards. Promise. Tumalo na ito mula sa kama at tinungo ang nakabukas na adjacent door patungo sa silid nito. Smiling, she shook her head. Tumayo siya at bumalik patungo sa tokador at dinampot ang flower by Kenzo at nag-spray sa mga pulse points. Pagkatapos ay lumabas na ng silid at bumaba. Sa kusina ay kinausap niya ang yaya ng anak at ibinilin ang ipapanhik sa silid ni RJ. Pagkatapos ay muli ring lumabas. Sa entrada ng lanay ay natanawan niya ang pagdating ni Dave kasama ang kapatid nitong si Avery. Sinalubong niya ang mga ito. Hindi pa naman kami late, diba? Nakangiting sabi ni Dave. Nagsisimula pa lang ang party. Sinulyapan niya si Avery. Hello, Avery. Hi. Inikot nito ang tingin sa buong paligid. Napangiwi ito ng mapunang puro may mga edad na ang karamihan sa mga bisita. Pinigil ni Janice ang matawa. Naninibago ako sa kasiyahan ngayong gabi, aniya. Sinulya pa ng mga biyana na kausap ang ilan sa mga bisita. Mula nang dumating ako rito ay wala kahit na isang salo-salo ang ginanap. Kahit ang mga nakaraang birthday ni RJ ay sa labas ginaganap. Dating laging may party sa bahay na ito, Janice. Katunayan, sa mga okasyon na opisina ay si Mrs. Harligo ang nangunguna sa pangangasiwa. Pero magmula nang mamatay si Rafael ay nagbago ang lahat.
Ang pagdating ni RJ sa buhay ng dalawang matanda ang tumulong upang tuluyang makalimot si Mrs. Harlego. "I know," she said softly. Kahit mabanggit man lang ang pangalan ng mayapang anak, ay hindi binabanggit sa mansyon. Niwala itong larawan sa sala. Matindi ang pamimighati ni Mrs. Harlego sa pagkawala ng bunsong anak. Lumakad si Dave patungo sa bar sa dulong bahagi ng sala at nagsalin ng champagne sa 2 tall goblets. Sumunod siya rito nang manatili itong nakatayo sa tabi ng bar counter. Ibinigay nito ang isa sa kanya, at nang abutin niya ay sadya nitong hinawakan ang kamay niya at hindi binibitawan. May ilang sandaling napigil ni Janice ang hininga. She was a woman, and Dave was a very attractive man. Hindi niya magawang iwas ang mga mata sa pagkakatitig nito. "You are incredibly beautiful," Dave whispered. "Please, Dave, don't say anything," usal niya. Tinala ni Dave sa mga labi nito ang kamay niya at dinampian iyon ng halik. Guiltily, napalingon siya sa may pinto at nahuli niya ang makahulugang tingin ipinungkol ni Avery sa kanila bago ito tuluyang humakbang palabas ng lanay. Naihiling na sinulya pa ni Janice ang ilang bisitang nasa ibang bahagi ng bahay. Nakahinga siya ng maluwag ng mapunang wala sa kanila ang pansin ng mga iyon. Binawi niya ang kamay mula kay Dave. She took a few swallows of her champagne. "Have dinner with me next week, Janice." Mas mukhang pagsusumamo iyon kaysa kahilingan, kahit saan mo gusto. Lumayo siya ng kaunti mula rito. "Hindi maaari, Dave," she said weakly, shaking her head. "Nagkamali ba ako?" Dave asked grimly. "Aren't you attractive to me?" The smile she gave him was without humor. "Sinong babae ang hindi maakit sa iyo? You're a very handsome man and unmarried. And if it's what you want to hear, I found you very attractive." I hate the patronizing tone, Janice. Inubos nito ang laman ng goblet at pabagsak na ibinaba sa bar counter. Pagkatapos ay hinarap siya at hinawakan sa braso. "Ano ang dahilan at nananatili kang naririto sa mansyon at asawa ng isang lalaking sa loob ng 3 taong mahigit ay 2 buwan mo lang nakasama?" He demanded harshly. "Kailangan bang may dahilang manatili ako sa mansyon ng pamilya ng asawa ko?" Una niyang nakilala si Dave ilang buwan matapos makaalis si Ralph patungong Middle East nang papuntahin ito ng biyanan sa mansyon. Dave was a very handsome man, at hindi niya maitatangging naakit siya rito tulad ng inamin niya. Or perhaps, she was just lonely, at binibigyan siya nito ng atensyong higit pa kaysa pagkikipagkaibigan lamang. Pero wala siyang balak dagdagan ang isa pang problema, ang buhay niya. Hindi kayo naging mag-asawa ni Ralph sa tunay na kahulugan, Janice. Parehong nating alam na ang nangyari sa inyo ay isang one-night fling na tuluyan ang nawala sa isip ni Ralph. Ang pagsulpot ni RJ sa mundong ito ay hindi sinasadya. "It is none of your business." Ang tibo sa sinabi niya ay itinatago ang banayad na tinig. "Not even if I want to make it mine." Hindi siya sumagot. Sa mahabang sandali nananatili siyang nakatayo roon, nakatitig sa kopeta ng alak na hawak niya. She was figuratively alone without anyone but herself to lean on. Kailangan ni RJ ng ama, Janice. Hindi niya kailangan ng amang sa pangalan lang umiiral. "Excuse me, kailangan kong puntahan si RJ sa labas." Nagmamadali siyang lumayo rito. Suddenly afraid she would give into the temptation dangling so tantalizing in front of her. Nakasalubong niya si Cordelia na sa may pinto. Kailangan pa natin ng paper napkins, Janice. Nasaan ba ang 2 katulong at hindi na nakabalik?" "Ako na ang kukuha, Mama," presenta niya. "Thank you. Kung nasa kusina sina Emma at Gaying, palabasin mo sa lawn."
Pagkasabi nito'y tumalikod na ang matandang babae pabalik sa labas. Bumalik siya sa kusina at dumiretso sa pantry at kumuha roon ng 2 plastic ng paper napkins. Nagulat pa siya nang sa pagharap niya ay nakitang nasa likuran niya si Dave na hindi niya namalayang sumunod. May kailangan ka? Hindi ito kumibo. Sa halip ay tinaas nito ang kamay at hinawakan siya sa braso at hinila sa may sulok at ikinulong sa mga bisig nito. Dave, what are you? She saw it coming. Hindi niya makuhang mag-ingay dahil kinakabahan siya sa magiging resulta niyon. Nang bumaba ang mga labi nito upang hagkan siya, iniwas niya ang mukha. Sa sulok ng mga labi niya dumapo ang halik nito. Oh, Janice, he moaned, drawing her closer to him. Wala kang karapatang gawin ito, Dave, protesta niya at nagpilit na makawala rito. Subalit ikinulong ni Dave sa mga palad nito ang mukha niya at itinangala siya. Wala siguro sa katinoan ng pag-iisip si Rolf nang iwan ka, he murmured. Marahil nga, wika ng tinig mula sa likuran nila.